Anong nangyari sa mga players ng NLEX? Bakit gusto nang mag-over the bakod? Ang mga ganitong sitwasyon, kadalasan ay may problema sila sa coach nila. Isa-isahin natin ang mga players na ito. Una si John Nermal, may shooting at may depensa kaya lang hindi ginagamit. Kamakailan lang ay nag-offer ng trade ang Converge sa NLEX para makuha si John Nermal, kaso hindi pumayag si Coach Jong pero ilang araw lang ay nilagay niya si Nermal as unrestricted player kaya ayon pumirma na sa Converge. Sunod si Enoch Valdez na humingi na rin ng trade dahil hindi siguradong mabibigyan ng mahabang playing time. Hindi ko alam kung bakit hindi siya binabad, gayong magaling naman ang player na ito at napaka-athletic pa. Siguro hindi pa nakita kung ano ang kakayahan niya kaya mas pina-priority muna ang iba. At ang huli natin ay si Robert Bolick na balita ko ay may issue ngayon sa coach nilang si Coach Jong Wee Chico. At nag-request daw ito ng trade. Sa 7 years ni Berto as pro ay hindi pa ito nakatikim ng kampyonato. Kaya ito ngayon ang kanyang nilo-look forward, dahil hindi na ito bumabata, at para makuha ang gusto niya, dapat doon siya sa mga caliber team, at hindi sa mababang team na walang planong mag-champion. Para sa akin bagay si Berto sa TNT, dahil magaling ito sa pick and roll na siya rin ang laruan ng TNT. Sakto rin dahil naghahangad sila ngayon na maka-Grand Slam sa Philippine Cup, at balita ko'y naghahanap din sila ngayon ng isang point guard na hahalili kay Raynam Batak habang nagpapagaling pa si Jason Castro sa kanyang injury. Sa palagay niyo saang team kaya nababagay si Berto? Samantala, matapos magpositibo ni Justin Brownlee sa isang banned substance sa pangalawang pagkakataon ay buo pa rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ayon kay JB na open pa rin siyang maglarong muli sa Gilas at Ginebra, kung kakailanganin pa ang kanyang serbisyo. Sa ngayon kasalukuyan ng gumugulong ang investigasyon ng FIBA, at hinihintay na lang kung ano ang magiging hatol, kung ban ba o ilang buwan lang ang suspension. Pangalawang beses na ito ni JB, kung nung dati ay 3 months siyang nasuspend paano na lang kung higit pa ang maipapataw sa kanya. Malaking problema ito para sa ating pambansang koponan, lalo pat ang Asia Cup ay ngayon ng August 5-17 na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Pero kung gaya ng dati ang suspension niya ay aabot at makakalaro pa rin si JB sa Gilas, at kung hindi man ay meron pa naman tayong dalawang naturalized player, si Ange Kwame at Jordan Clarkson. Sa dalawang ito ay mukhang si Ange Kwame ang may malaking chance na makalaro sa ating Gilas, if ever hindi makalaro si JB, dahil si Ange kasi ay hindi busy, parating andyan kung kakailanganin. Kung ikumpara naman kay Jordan Clarkson na busy masyado, at bukod dyan, Asia Cup ito hindi World Cup, kaya di pa rin sure kung papayag si JC na maglaro sa Asia Cup. So abang-abang na lang tayo sa posibleng maganap.